Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa'yo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ang isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga minamahal na mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa ikatlong araw na ng ating Misa Aguinaldo. At buti naman, nakita ninyo ang aral kagabi o kahapon ng madaling araw na dapat niyong tupdin ang magdala ng jacket, sapagkat bukas ang ating aircon. Sa mga hindi nakapagdala, ay isama nyo yan bilang pagsasakripisyo. Hindi na humainit. Baka naman may magreklamo namang napakalamig. Wala naman siguro. At dahil bukas ang aircon, ay dagdagan nyo na lang ang ibibigay nyo para sa simbahan. Biro lamang po. Letter R. Blank is not about knowing what will happen, but about a heart willing to do the will of God. Mga minamahal na mga kapatid, sinasabi na kailanman wala naman talagang nalelate o wala naman talagang nahuhuling pari sa misa. Tama o mali? Bakit hindi kayo makasagot? For once and for all, tapusin natin ang usapan na ito. May nalilate bang misa may nalilate bang pari sa misa? Yes or no? Hindi tayo magkasundo. Ang sagot ay ito. Tama. Kasi wala naman talagang nahuhuli o nalilate na pari sa pagsisimula ng misa, kasi siya ang magsisimula ng misa. Pero mali, kasi maraming pari ang late sa tamang oras ng misa. Yun pala. At hindi ko po makakalimutan ang unang beses na ako po'y na-late sa misa bilang isang pari. Nito lamang ho, for almost 6 years,
bago ako mapalipat dito sa Pasita. Hindi lamang po 5 minutong late, hindi lamang 10 minutong late, kung hindi 30 minutes na late. 30 minutes. Tuesday devotion noon kay St. Anthony at galing po ako sa overnight ng Young Clergy Gathering sa Batangas. Lahat po ng 3 misa sa umaga'y kinuha na ng aking kura. Yung sa hapon, ako na ang bahala. Before lunch, dumating na ho ako sa parokya. Busog pa naman ako. Kaya ang sabi ko, tutulog muna ako at magpapahinga. At nangyari na po ang hindi dapat mangyari. 3 p.m. ang misa. Anong oras ako nagising? 3:20 p.m. na. 3:20 p.m. na. Kaya naman dali-dali ho ako. Wala nang ligo-ligo. Hilamos na lang at toothbrush. Diretsong bihis at bumaba na. Alam po ninyo, hiyang-hiya po ako noong mga panahon na iyon. Parang wala ho akong mukhang maipakita sa mga tao. Sa pagharap ko sa kanila sa pagsisimula ng misa, gusto ko pong maglahong parang bula. Sa pagharap ko sa kanila, gusto ko pong gawin yung ipinagbabawal na teknik na itinuro ng aking kaklase na pari. Ang sabi sa akin, Father, kapag ikay na-late ng matagal, magsakit-sakitan ka. Maawa pa sa iyo yung tao. Yung sa simulay, uubo-ubo ka, tapos malumanay ang boses mo, sigurado kahit late ka, awang-awa pa sa iyo ang tao. Ay hindi naman pwede. Bakit? Ay bakat na bakat pa ang higa ko sa mukha ko. Paano magsasakit-sakitan? At hindi ho ako sanay na magsalita ng mahinahon. Alam nyo naman yan. Hindi pwedeng gawin. Kaya ho, anong ginawa ko? Humingi na lamang ho ako ng paumanhin. Humingi ng tawad sa mga tao. 30 minutes ho akong late. Hindi ko makakalimutan. Buong kapakubang ba ang humingi ng tawad? After all, wala namang nahuhuling pari sa pagsisimula ng banal na misa. Ang tanong ay ito, bakit ba napasarap sa pagtulog? Kaya na-late ng 30 minutes. Nag-alarm naman ako. Ayun laang, pinatay ko. Pinatay at nagpatuloy sa pagtulog. Yun laang. Aray ko. Pinatay mo yung alarm mo Ngayon mga kapatid, be honest. Sino sa inyo ang nag-alarm kanina para magising ng maaga at makadalo sa misang ito? Taas ang kamay. Salamat to. Yung mga senior, meron na huyang body clock yung mga yan Hindi na kailangan mag-alarm, nagigising na huya ng kusa. Hindi ho ba? Kahit anong may kusa nang magigising. Alam niyo kung bakit kayo maagang magising? Maaga din ho kayong matulog. Yung iba. Pero sino dito ang nag-a-alarm? Pero gising na ang lahat ng kasamay, tulog na tulog ka pa rin. Aminin, merong ganyan. May nag-a-alarm, gising na ang lahat. Yun, may umaamin. Wala naman akong sinabi magtaas ng kamay Huwag kayong aamin. Sino dito ang nag-a-alarm pero nakailang beses nang pinatay? Nakailang beses naka-snooze bago gumising? Kumbaga'y nag-i-in-in pa. Mag-i-in-in muna. Ano ka, kanin? Ini-in-in. Noong unang araw ng simbang gabi, madami pa po tayo. Madami pa rin naman ngayon. Pero siguro, mailan sa mga maninimba ngayon ang nag-alarm din. Pero pinatay lang at nagpatuloy sa pagtulog. Ang sarap masarap mas matulog. Maraming alarm, pero parang kulang sa kahandaan. Mga kapatid, binabanggit ko po sa inyo ang mga bagay na ito sapagkat minsan ng madalas, ganito rin ho tayo sa ating buhay pananampalataya.
Ganito rin ho tayo sa ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Sinasabi natin, handa ako, Panginoon. Pero kapag dumating na ang tawag sa iyo, sinasabi natin, mamaya na laang, saka na lamang. Sa ating mabuting balitang napakinggan, inilarawan sa atin ngayon ang sitwasyon ni San Jose. Ikaw man, tayo man po ang lumagay sa kanyang sitwasyon, sa kanyang kalalagayan, ay sa tingin ko'y hindi rin natin maiintindihan ang mga nangyayari sa ating buhay. Ikakasal ka, tapos malalaman mo na ang mapapangasawa mo ay nagdadalang tao. At aminado ka na hindi ikaw ang ama niyon. At nang tanungin mo, sino bang may kagagawan yan? Isasabihan ka, ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit. Ay sino ba naman ang hindi malilito doon? Siguro sabi ni San Jose, ano ba naman are? Totoo ba ito? Ilang gabi niya sigurong pinag-iisipan, bakit nagawa yun ni Maria? Anong gagawin niya ngayon? Hindi siguro makatulog si San Jose, kakaisip sa kanyang pinagdadaan ng sitwasyon. Napuyat na siguro kakaisip, kaya nakatulog. O baka naman, sadyang pinatulog ng Diyos para magkaroon ng kapayapaan sa puso. Alam niyo mga kapatid, may mga tao, hindi ko po alam kung kayo ganito, na kapag may problema, kapag may malalim na iniisip, kapag mayroong mabigat na pinagdadaanan, hindi makatulog. Nagpagulong-gulong na sa kama, hindi makatulog, kakaisip. Meron namang mga tao na kapag may problema, ay nagtututulog na lamang. Kumbagay, itinutulog na lamang itong problema. At meron namang mga tao na kahit walang problema, ay tulog ng tulog. Marami po sa mga taong iyan, nagsisimbang gabi. Walang problema, pero natutulog, lalo tigit kapag homily. Ayun laang. Abay, gisingin po ninyo ang katabi ninyo, at baka yan ay maghilik na. Si San Jose po sa Ebanghelyo, nakatulog. Pero ginising siya ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng alarm, kung hindi sa pamamagitan ng isang panaginip. At isang mensahe ang tumimo sa kanyang kalooban. Huwag kang matakot na tanggapin si Maria. Walang paliwanag, walang kasiguraduhan, pero malinaw sa kanya ang kalooban ng Diyos. Anong ginawa ni San Jose? Hindi siya nagpa-delay. Hindi siya nag-snooze ng nag-snooze. Pagkagising, ay nakahanda na siyang sumunod sa kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, sa pangatlong araw ng Misa Aguinaldo, patuloy nating pinagninilayan ang salitang Christmas. Sa bawat araw, may nakatalagang letra. Letter C stands for, letter H stands for, hindi makasagot yung absent ng iba, hope. At ang susunod na letra ay, na ano sa tingin ninyo ang ibig sabihin? Huwag niyo sasabihin reconciliation. Ang letter R ay readiness. Sabihin niyo ang readiness. Kami ho ni Father Seldon, parehas kaming may binubuong Christmas. Pero wag ho kayong malilito. Yung letter R niya kagabi, reconciliation. Yung letter R ko ngayon, ano? Hindi ko po pwede ipagpilit ang reconciliation eh. Readiness. At dalawang bagay ang gusto ko pong bigyan ng diin tungkol sa salitang ito. Una, readiness is listening with obedience, not waiting for clarity. Ano pong ibig kong sabihin? Naging handa si San Jose, hindi dahil malinaw sa kanya kung papaano mangyayari ang lahat.
Hindi dahil sigurado siya sa kung anong magaganap. Naging handa si San Jose, ang kanyang isip at kalooban, dahil malinaw sa kanya ang salita ng Diyos na nagsasabi sa kanya ng ganitong katotohanan. Ang kahandaan ay hindi naghihintay ng kasiguraduhan. Ito ay pagtitiwala sa kalooban ng poong may kapal. Uulitin ko, ang kahandaan ay hindi naghihintay ng kasiguraduhan. Ito ay pagtitiwala palagi sa kalooban ng poong may kapal. Amen! Marami sa atin nagsasabing, Lord, susunod ako. Gagawin ko ito. Basta ipakita mo muna sa akin. Ipaliwanag mo muna sa akin, kahit kaunti lamang, ano ba ang aking haharapin? Pero hindi po ganon sa ating pananampalataya. Anong dapat nating sabihin? Anong dapat nating sambitin? Lord, susunod ako. Kahit hindi ko po alam ang pwedeng mangyari. Pero susunod ako dahil nagtitiwala ako sa iyo kailanman. Dahil nagtitiwala ako sa iyo. Ang pangalawa, readiness is proven in concrete actions, not in good intentions. Pagkatapos pong mapakinggan ni San Jose ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng anghel sa kanyang panaginip, hindi sinabi na siya'y nagdalawang isip pa. Hindi siya huminto, hindi siya nagmuni-muni, hindi siya nag-status ng #feeling blessed. Hindi po siya nag-my day, hindi siya nag-note kung anong nangyari sa kanya. Ang narinig niya, agad niyang sinunod, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Alam ninyo, marami sa atin, palagi namang may mabuting intensyon sa buhay. Gustong magbago, gustong magmahal ng tapat, gustong magpatawad. Pero ang tanong palagi ng Diyos sa atin ay hindi, ano bang balak mo, anak? Ano bang balak mo para magbago, magmahal, magpatawad? Hindi yan ang kanyang tanong. Ang tanong ng Diyos sa atin ay ito, ano ang ginagawa mo ngayon? Hindi kung ano pang balak mo, kung hindi, ano bang ginagawa mo ngayon para ikaw ay magbago, para ikaw ay magmahal, para ikaw ay magpatawad. Bakit? Bakit ito ang tanong? Sapagkat tatandaan ninyo, ang kahandaan ay palaging tahimik pero tapat sa paggawa ng mabuti. Sa ikatlong araw po ng ating Misa Aguinaldo, pinagnilayan natin ang salitang readiness o kahandaan. At ito ay nangangahulugan ng dalawang bagay. Una, readiness is listening with obedience, not waiting for clarity. Pangalawa, readiness is proven in concrete actions, not only in good intentions. Ngayon, magandang suriin natin ang ating mga sarili. Tanungin natin, bilang patuloy tayo naghahanda, naghihintay sa pagdating ng Kapaskuhan, ano ang mga bagay na matagal ko nang sinasabi sa Panginoon, mamaya na lamang Lord, saka na lamang Lord? Ano ang matagal ko nang sinasabi na mamaya na lang sa Kanya? Isang patawad na hindi pa ibinibigay, isang bisyong hindi iniiwan, isang hakbang sa pananampalataya na bagang laging ipinagpapaliban.
Hingin po natin ang biyaya sa araw na ito na naway maging gising ang puso natin sa Diyos para laging handang sumunod sa Kanyang kalooban. Natapos na natin ang letter C. Letter C stands for, inang ko naman, patapos na. Letter C stands for conversion. H stands for, R stands for, bukas ay pang-apat na araw na. Letter I na. Tama ba ga? C, H, R, I. Letter I na. Alam nyo na ang mechanics. Nakakatatlong letra na po tayo. Tapusin ninyo yan at panindigan ninyo. Amen. Ngayon, tinatawagan tayo ng Diyos sa isang misyon. Tanungin natin, kung tatawagan kayo ng Diyos ngayong araw na ito sa isang misyon, ano ang inyong magiging tugon? Iisnus mo lang ba? Sasabihin mo ba, mamaya na lamang, saka na lamang, o titindig ka at tutugon ka sa Kanya? Tandaan po ninyo palagi, readiness is not about knowing what will happen, but about a heart willing to do the will of God. Amen.